Kung gusto mong maging successful, iwasan mo ang 5 klase ng tao na to. Number 1, Negatron. Lahat na lang na makikita nila may mali sa'yo. Kahit anong gawin mo, laging may comment yan na puro negative. Nakakasira ng motivation. So, dapat mo itong iwasan. Ito yung taong kahit anong good news ang ibahagi mo o ang i-share mo sa kanila, laging may masasabi at masasabi yan na nakakababa ng energy. Hindi yan marunong mag-cheer. Puro na lang negative. Number 2, the one-upper. Ito naman yung klase ng tao na akala mo sa umpisa supportive. Akala mo pinapalakpakan ka nila. Pero lagi ka nilang kino-compare at ang gusto nila, ikaw ay kanilang malamangan. Kwentuhan mo yan ng mga achievement mo. May sasabihin siya na mas magaling siya kaysa sa iyo. Na mas malaki yung nakukuha niya. Na mas maganda raw yung mga idea niya. Hindi marunong mag-celebrate ng mga wins ng ibang tao. Kaya dapat din natin itong iwasan. Number 3, of course, yung mga gossip monger. So, ito yung mga chismoso at chismosa na tao. Kung chismosa sa iba, malamang chismoso or chismosa rin siya tungkol sa iyo. Mahilig sa intriga, sa chika, pero in a toxic way. Sisiraan ka, puro fake news, at palaging may sabi nila, sabi nila, sabi nila. So mag-ingat ka dito. Baka next ka na sa listahan ng mga ichichismis niya. Number 4, the emotional manipulator. Laging pa-victim. Sila yung laging biktima. And laging ikaw ang may kasalanan. Gaslighter alert! Kahit obvious na siya yung mali, magaling siyang mag-ikot ng usapan para ikaw ang mag-guilty. Nakaka-drain ito kausap, lalong-lalo na sa mga arguments. Mapupunta na ikaw ang magiging may kasalanan. Number 5, the user-friendly. But not in a good way. So, nandyan lang ang mga taong ito kapag meron silang kailangan sa'yo. Pero, pag ikaw na ang nangangailangan, wala siya. Wala man lang text, wala man lang message. Yan. Kilala rin ito bilang seasonal friend. So kapag may problema, ikaw ang takbuhan. Pero kapag ikaw naman ang nangangailangan, bigla na lang siyang mawawala, magiging busy, or worst, manggo-ghost pa yan. Kaya,